Hello guys, for today's video ayan, ibabahagi ko nga po guys sa inyo yung tatlong online loan application ko guys na hindi ko na nabayaran at totally hindi ko na binayaran hanggang ngayon. Ito po guys yung mga existing na OLA dyan sa Google Play Store na kung saan nga po guys ay marami po yung nakakahiram dito ng pera. Pero nga po guys, unfortunately, sa case ko nga po guys, ay may mga rason kung bakit ko nga ba siya hindi na nabayaran at hindi ko na binayaran. At ito naman po guys na ibabahagi ko sa inyo ay hindi po ito para po tularan nyo ako na hindi na rin bayaran yung mga ulan na ito. Ito naman po guys na hindi ko pagbayad sa kanila para sa akin. Ito naman po ay mga valid reason kung bakit ay hinayaan ko na lang po sila na totally na hindi na bayaran. At take note din po guys, dahil ito nga po guys na tatlong ulan na ito, sila po yung mga legit na merong disbursement at registered naman po sila ng Securities and Exchange Commission at maasahan, trusted, and nasubok naman pong hiraman ng nakararami. Ito pong ipiplex ko po sa inyo na experience ko or na hindi ko pagbayad dito sa tatlong ulan na ito ay hindi to ibig sabihin na ini-encourage ko kayo na huwag nyo nang bayaran yung mga existing na meron kayong pagkakautang dahil tayo naman po ay iba-iba naman po ng rason, iba-iba naman po yung mga dahilan natin kung bakit nga po dumarating tayo sa punto na maharap tayo sa ganitong consequences na kung saan nga po guys ay napasubo na tayo na hiraman at manghiram ng pera sa mga ulan na ito. Para po malaman nyo rin po yung mga dahilan, yung mga rason kung ito nga ba na mga ula na meron ako at yung mga ula na meron kayo. At kung meron naman po kayong valid reason na hindi nyo sila bayaran o hindi na nabayaran, yun naman po guys ay excuse na para sa atin, para nga po sabihin natin na hindi na nga din talaga sila bayaran at all. Before that guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting bahay, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang na-update sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. At ito na nga po guys, yung unang-unang ula na hindi ko na nabayaran at all, which is na lumaki na ng lumaki yung utang ko dito after 6 months na hindi pa ako nakabayad. Iniisip ko na lang, close account na po ito. Ito nga po guys ay si Cash Express. So ayan po guys, so marami na po ako ditong update dahil nga po tinitingnan ko kung meron nga bang mangyayari na home visitation, kung meron nga bang mangyayari na harassment, kung meron nga bang mangyayari na mag-email sa akin na meron na akong demand letter, meron ng mga kaso na isasampa sa akin. Kaya nga po ito guys ay pinagtiyagaan ko na mag-update lang para naman at least kayo din nakatulad ko na nagsisuffer din ay nag-struggle din sa pagkakautang dito sa kanila ay magka-idea din po kayo. Kaya po iyon ginagawa. Pero nga po guys, dito sa last part na pag-update ko na ito, totally hindi ko na nga po siya binayaran. Dahil nga po guys, lumaki na lang lumaki yung utang ko dito, which is not. Hindi na rin po siya katanggap-tanggap na bayaran. Dahil nga po, sobra namang loan shark sila, sobra naman po sila maningil ng interest. Dito guys, kay Cash Express, umabot na po siya ng 3 years ngayon. No harassment, no more calls, no more emails. Wala na pong nag-send sa akin. Lahat naka-open na po ang aking cellphone number na ginamit sa kanila. Ganoon din po guys yung email address na ginamit ko. Active na po yan hanggang ngayon. Wala na po ako dito nare-receive na any messages ng paniningil mula po sa kanilang ahente. Ganoon din po guys mula sa kanilang third party collector. Kaya po guys, kinonsider na po ko na po siya ngayon na close account na po guys dahil totally wala na po ko dito na-receive na any reminders mula po sa kanila para po maningil. So good to be true naman po guys dahil so far sa awa po ng Diyos, hanggang ngayon po wala na po talaga akong na-receive na any messages mula kay Cash Express. Second nga po dito guys, I see Online Loan Pilipinas. So ito naman po guys, Online Loan Pilipinas ay pangalawa ko po siyang ulan na nahiraman nung mag-start po ako na manghiram dito ng pera online. At magti 3 years na rin po ito ngayon na hindi ko na rin po guys nabayaran dahil nga po guys sa hindi ko po malamang kadahilanan bakit wala na pong nag-follow up ng repayment sa akin, wala pa akong na-receive na text messages, wala pong tumatawag sa akin or kung meron man po guys na tumatawag, hindi ko pa kasi yun sinasagot at hindi po ako nagre-reply sa mga text messages kapag may mga nag-follow up ng repayment ko dahil ako naman sa sarili ko ay marunong naman po akong magbayad kaya po kapag may pagkakautang po ako, hindi pa ako nag-i-entertain ng mga text messages, ng mga calls, dinididma ko po yan, hindi ko po yan nire-replyan at hindi ko rin po yan sinasagot. At other than that, yung iba po ay binablock ko na rin para po hindi po sila tawag ng tawag dahil nga po nakakasira din po sila guys ng araw kapag may mga
at ni text and ni calls tayo na nare-receive. If ever nga po guys na busy tayo, may ginagawa tayo, sila po ay mga nang-aabala lang din. Nasisira yung araw natin kapag nag-entertain nga po tayo ng mga calls and text mula sa mga ahente na mga wala na pagkakahiraman natin ng pera. And dito naman po guys kay OLP, ay isa lamang din po guys yung agent nila na nakausap ko dito. At ang naalala ko lang din po dito guys ay yung nagkapalitan kami ng text messages via email po yan, na kung saan nga po guys ay nakipagsagutan din po ako doon po sa kanilang ahente. Dahil nga po nung time na yun guys ay naniningil ito si agent nang wala pa pong due date. So first time ko po guys na makipagpalitan ng email messages doon sa kanilang pong ahente. At umabot lang po yan guys ng ilang araw lang din po na nagkasagutan kami via email. At remaining days po yan dyan guys, remaining months na po. Yun na po yung pinakang huli na merong nag-follow up ng aking utang dito kay OLP. So after that guys, bigla na lang nawala si agent. Wala na pong sumunod na mga ahente na nag-follow up ng repayment sa akin. Natuwa naman ako dahil nga po wala na pong nagre-remind sa akin. Mapa-text messages man po yan, mapa-email, mapa-calls, wala na po akong na-receive. Kino-consider na rin ko na rin po siya na closed account. Kahit isa, wala na pong nag-email sa akin, wala na rin pong naniningil via text messages, at wala na rin tumatawag para po mag-follow up ng utang ko dito kay OLP. At sabi nga po guys nila, ito nga po guys ay OLP ay merong home visitation. Ganon din po guys si Cash Express, meron din daw po itong home visitation. At ang location ko lamang po guys ay nandito lang din naman po, Calabarzon lamang po kami, Laguna area lang po ako. Pero guys, awa ng Diyos, wala naman po ditong nag-home visitation sa akin. So yun naman po guys ay ini-expect ko na din that time po na merong mag-home visitation if ever nga na may mga field collector sila. So wala po ditong pumunta sa bahay, 3 years na po ngayon, wala pong nakarating na agent dito sa bahay para po maningil. So ibig kong sabihin, hindi po talaga totoo na nag-home visitation ito si OLP, ganoon din po si Cash Express. Dahil ako nga po guys, malapit lang din naman po ito sa Manila area. Pero wala naman pong pumunta na field collector nila dito sa bahay para po maningil. So ito nga po guys yung sinasabi nila na takot din po yung mga ahente na maningil o pumunta sa bahay or kahit na po guys yung pananakot nila na iba pa barangay ka, di naman po talaga siya sadyang totoo. So yun po guys ay mga pananakot naman din po na iba pa barangay ka, pupuntahan sa bahay para maningil or papadalhan ng mga demand letter. So lahat ng po yun guys ay hindi po pala totoo. So na-prove ko na po siya guys dahil nga po ako nga ay 3 years na ngayon na hindi na nagbayad ng utang sa mga ulan na ito. So far wala pa pong pumunta dito para mag-home visitation, wala pang pumunta dito para po ipabarangay ako. Third dyan guys ay ito po guys si Tala Philippines. So ito po guys si Tala Philippines, pinakang sikat na utangan nito guys dahil kahit nga po si sino ay pwede po dito manghiram ng pera. And ito naman po guys si Tala ay nakaka 14 times na rin po ako ng panghiram dito ng pera ng paulit-ulit. At sa hindi po guys sinasadyang pangyayari ay naiwala ko po guys yung cellphone number ko na ginamit ko na pang-register po sa kanila. So hindi ko na po siya guys nabayaran. So 3 years na rin po siya ngayon and up na. Hindi na rin po ako dito guys naka-receive ng messages mula sa aking email. Kaya nga po guys this time ay kinonsider ko na po siya na close account dahil nga po wala na pong nag-follow up sa akin. Dahil yung ginamit ko pong email sa kanila ay active na po yan hanggang ngayon. So totoo din naman po na ito nga po si Tala Philippines ay hindi nang haharas. So, reminders lamang po kapag overdue ka na. Pero sa case ko nga po guys, ay wala na po ako ditong na-receive na email mula po sa kanila para po maningil at i-follow up yung utang ko dito. And this time nga po guys, this year nga po ng 2026, ayan nga po, nakahiram na po ulit ako dito ng pera kay Tala Philippines. Gamit na nga po guys yung apelyido ng asawa ko. And nagbago na rin po ako dito ng number sa pag-register sa kanila. Ganun din po guys, ginamit ko na rin po yung apelyido ng asawa ko. At so far po guys, ay na-approve po nila ulit ako dito. Nagtataka din naman ako at mukhang hindi rin naman nila na-trace yung apelyido ko sa pagkadalaga ng pag-apply ko dito. Dahil wala naman po silang in-reminders para po i-remind ako doon sa pagkakautang ko sa previous na utang ko sa kanila. Kaya naman guys, ay hanggang ngayon, so nakahiram na po ulit ako ng pera ngayon kay Tala. Gamit po yung apelyido ng asawa ko at gamit po yung ibang number ko na po. Ganon din po guys yung bagong email address ko. Same din guys, so wala pong home visitation, wala pong shaming, wala pong threat or wala pong public post mula sa mga ulan na ito na napagkautangan ko na hindi ko na nabayaran ngayon. So far,
wala pong threat mula po sa kanila. Kaya po guys, this time ay naisip ko na ulap ko rin na po ako dito sa mga 3 ulan na hindi ko na nabayaran dahil nga po totally wala na pong nag-follow up po sa akin. So, ayan guys, sana po at least nakatulong sa inyo. If ever naman po na meron po kayong mga experience na ganit po sa akin, ay huwag nyo na po silang sagutin para po tumigil din po sila sa pangharas po nila at pagbibitaw ng mga hindi na magandang salita na nakakabigat po sa pakiramdam at mabigat po sa dibdib na dalhin. Pagkos ay hayaan lang po natin sila na tumawag, mag-text, burahin nyo kaagad, i-delete nyo kaagad kung may mga text messages ba dyan. At huwag nyo po silang pansinin dahil one day po guys ay magsasawa din po yung mga yan. At, so ayan guys, sana po at least nakatulong sa inyo. Kayo din po ay magkaroon na rin po ng peace of mind pagdating po dito sa mga online loan applications. Na kung saan naman po guys, ang karamihan nga naman dito ay illegal na din. Kaya po guys ay may mga rason din para naman huwag po kayong matakot, huwag nyo pong hayaan na ma-stress po kayo or ma-depress dulot ng mga mapang-abusong online loan application dyan sa social media. So, ayan guys. So, thank you po. Maraming pong salamat sa panonood nyo. God bless po. Bye-bye.